Submission is dominance, or there is dominance in submission. Pag kayo nag-lead ng EA, make sure na wag puro emotions. So kung hindi ka agresibo, lalo ka matatagalan. Pero kung agresibo ka, you can tell the size of a man by the things that bother him. Yung pananalita niya nanggagaling sa kanyang nararamdaman, nanggagaling sa kanyang emosyon. I know what I'm capable of. I don't want to be treated as an option. Kasi ganito mga ropa, pagdating sa nararamdaman, regardless, what's up guys? Ito po si Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang viral ngayon. At merong nag-comment sa ating comment section, kaya nalaman natin to. So ano daw ang masasabi natin doon sa mag-asawa na viral ngayon? So etong si Ea kasi may lumabas na video at kanyang in-upload na siya ay umiiyak. Mga ropa, so nag-research tayo, then we found out na, ewan ko kung totoo yun ha, pero naka-verified naman yung mga ibang nag-post regarding dun sa victim na babae na nag-post. So she gathered information daw or evidence para sa kanyang asawa. The question is, why? Kaya daw siya nakipagbalikan sa kanyang ex para makakuha ng ebidensya. What? Well, let's say sige, kumuha ka ng ebidensya, naka-video, walang problema. But the question is, bakit mo pinost? What is your main goal? Or what is your intention sa pag-post ng video? Is it to destroy his name? Or just to get more sympathy? Mga ropa, ganito. Ako, naniniwala ako, pag ikaw, lalaki, babae, nag-video ka habang umiiyak, you are narcissistic, trying to get more attention. Ulitin ko, pag ikaw nag-video ka na umiiyak at sinasabi mo ang problema mo or nagrarant ka at naka-video ka pa, ibig sabihin may pagka-narcissistic ka. Ibig sabihin you want to get more attention from other people. So mga ropa, walang problema, like I said, pag nag-gather ka na information or evidence para sa asawa mo dahil gusto mo na makipag-iwalay, walang problema yon. The only problem is bakit mo kailangan i-post? Kasi pwede siya mabaliktad dun eh, di ba? Walang pinagkaiba sa nangyari kay Maris Racal at kay Anthony. So sabi naman doon, ang dahilan naman doon ng ex ni Anthony is she wants to move on. What? Kung gusto mo palang mag-move on, bakit kailangan mo pang i-post yung usapan nila? O ngayon, di bumalik sa'yo. Nagkaroon pa ng magandang karir yung dalawa. Kaya nga mga ropa, mamili kayong maigi ng babaeng jojowain nyo. Huwag kayong basta-basta na dahil maganda lang, malaki lang puwet, or dahil sikat lang sa school, puta, or sikat lang sa work, or alam mo yun, meron lang status ng konti, putya, go na kaagad kayo. Hindi ganun ropa, kasi tayong mga lalaki, yung validation natin hindi nakadepende yan sa babae, okay? Hindi mo kailangan mag-please ng mga babae para lang masabi mo na you are a fucking good guy or chick boy ka. No, it's not. So dapat alam mo sa sarili mo at tanggap mo sa sarili mo. Like yung sinabi ni Kent, di ba? I know what I'm capable of. I don't want to be treated as an option. Di ba? Yun yung masasabi mong confident. Kaya mga ropa, ingat sa pagpili ng mga EA kung ayaw nyo malagay sa ganyang sitwasyon. Ang kuwanin yung girlfriend, yung kagaya ni ex ni Scottie Thompson, na sa kabila ng lahat na nangyari sa kanila ni Scottie Thompson, na nag-propose sa kanya si Scottie Thompson, pero iba ang pinakasalan ni Scottie Thompson after 6 months or 8 months. Wala kang narinig dun sa EA na yun na nagsalita ng kahit ano against kay Scottie, di ba? Kaya nga mga ropa, ingat sa pagpili. For sure naman meron sa inyo iisipin, wala ka kasi sa kalagayan ng babae, ropa. Well, totoo yun, wala tayo sa kalagayan ng babae. Hindi mo alam kung ano tumatakbo sa isip niya, hindi mo alam kung gaano kahirap sa kanya emotionally. Yes, totoo yun, wala tayo doon. Pero mananatili pa rin yung pagiging class mo bilang babae kung may class ka. Tama? Hindi nating sinasabing mali, hindi rin nating sinasabing tama ang kanyang ginawa. Kasi ganito mga ropa, pagdating sa nararamdaman, regardless if you are right or wrong,
it doesn't matter as long as you feel good. What? Diba? So, they always make decision based on their emotions. Tama? So, mga ropa, for sure naman may mga nababalitaan kayo, mga lalaki. Ano ginagawa sa mga ex nila? Tinatakot yung mga ex nila pag nakipag-iwalay, ilalabas ko yung videos natin. So, ano nangyari sa kanya? Nagiging emotional din siya, di ba? So, yung pananalita niya nanggagaling sa kanyang nararamdaman, nanggagaling sa kanyang emosyon, hindi sa kanyang rasyonal na pag-iisip. Kaya nga mga ropa, pag binalot kayo ng nararamdaman nyo, hindi kayo makapag-isip na mabuti. Kaya nga next time mga ropa, if you want to comment and if you want to argue, make sure na galing kayo sa logical thinking, hindi sa nararamdaman nyo. Kasi it shows how bothered you are sa mga small things. Tandaan nyo you can tell the size of a man by the things that bother him. Ulitin ko, you can tell the size of a man by the things that bother him. Kung sa mga maliliit na bagay, mabilis kayo ma-triggered or nati-triggered kayo agad, then look at the mirror, bro. Who hurt you? Pag ganyan, ibig sabihin, it's hard for you to control your emotions, your thoughts. Okay? So bilang lalaki, tandaan nyo, hindi natin dapat pairalin most of the time ang ating aggression. Pero being aggressive is healthy in some point. Kasi kung gagamitin natin sa ating kapakanan or kabutihan, talagang ma-appreciate mo yung pagiging aggressive. Kagaya ng agresibo ka sa makuha mo ang iyong pangarap. Agresibo ka na magawa mo ang isang bagay na gusto mo. Di ba? For very long time na pinapangarap mong gawin, eto na, gagawin ko na. Agresibo ka na mag-post ng video. Lagi mo sinasabi, hindi, gusto ko na talaga mag-post, gusto ko na mag-start mag-vlog talaga eh. So kung hindi ka agresibo, lalo ka matatagalan. Pero kung agresibo ka, makikita mo na, kaya ko rin pala yung ginagawa ng iba. Yes, kaya mo rin. Okay? Don't motivate yourself based on things na alam mo na at the end of the day, hindi ka naman magbe-benefits. Stop wasting your time sa mga bagay-bagay na alam mo na hindi mentally healthy, emotionally healthy para sa'yo. Okay? Stop wasting your time scrolling just to entertain yourself. You need to start learning. So ulitin ko mga ropa, pag nag-video ka, babae, lalaki, at pinost mo na umiiyak ka, then isa lang ibig sabihin, you want attention from other people. You want sympathy. You are crying for help. Or maybe you want people to understand you. Tandaan mo, may mga taong nandyan para sa'yo. Kaso nga lang, mas importante nga lang sa'yo, ilang hirap sa atin ngayon. Kumbaga, bago natin isabihin sa ibang tao or sa mga kakilala natin, mas ipapahayag muna natin sa social media. Eto mga ropa, may nag-comment dun sa video, nabasa ko. Sabi niya, tama na, sabi niya. Tapos makikipagbalikan ka na naman. Kanino magbabackfire yan? Sa'yo din naman di ba? O kagaya ni sino yung DJ na binugbog? Di ba? Ako hula ako, makipagbalikan talaga yun or magkakabalikan yan And yun nga, I heard nagkabalikan, pero hindi natin confirm. Si Kit, yung artista, di ba? Yung binugbog niya yung girlfriend niya sa Tagaytay, di ba? Alam ko nagkabalikan din yun. Kasi ang taas ng emotions Ang taas ng emotional connections. Tandaan nyo, ang babae, regardless kung positive or negative yung nare-receive niyang emotion sa'yo, wala sa kanila yun. Basta as long as may connection, either positive or negative, nakaka-connect ka sa kanila. Gets? Walang pinagkaiba yan. Sa binadrip mo yung EA, tapos may nagbigay sa kanya ng flowers, mas ikaw pa rin ang matatandaan niya. But anyway, as a man, like I said, we need to control our emotions. Huwag kayong maniwala sa mga you need to be vulnerable, you need to show your emotion, you need to have emotional intelligence, blah blah blah. Well, emotional intelligence is important, but not most of the time. Di mo kailangan daanin sa ganun. Okay? Bilang lalaki, dapat meron kang ikaw ang leader, ikaw ang masusunod, meron kang disiplina, at meron kang guidelines na sinusunod na alam mo, pagdating sa paglilid, hindi kailanman dapat manguna ang emosyon. Okay? Tingnan mo nangyari sa Amerika. Obama, emotional. Biden, emotional. O ngayon, si Trump, di ba? Iba siya iba siya mamalakad. Hawak niya, bayag niya, whatever happens to economy, basta may gagawin tayo na may impact sa bansa natin. Si President Duterte, di ba? Nung siya umupo, daming takot. Kasi hindi emotion yung pinapairal niya. They can save more lives sa mga ginagawa nila compare sa pag pinairal mo emotions mo. So kaya mga ropa, pag kayo nag-lead ng EA, make sure na wag
puro emotions at huwag kayong manipulate sa mga iyak nila or sa mga gaslight nila. Okay? Kung mapapanood nyo yung video, parang, well, I think it's obvious na nagloko si guy. Pero yung pananalita ni girl, talagang may mga gaslight at paninisi. 'Di ba? Pero yun nga, hindi natin maalis eh. She's coming from her emotions eh. Pero like I said, mga ropa, piliin nyo yung mga EA na talagang re-relasyonin nyo. Para at least, hindi na umabot pa sa ganun. 'Di ba? Ako naniniwala ako kung ang EA, submissive, talagang nire-respeto ka sa harap ng maraming tao, sa social media, 'di ba? Yung sumusunod sa'yo. Talagang, etong babae na to, susuklian mo ang kanyang mga ibinibigay sa'yo. Come on mga ropa. Pag ang babae submissive or nagsasabit sa atin, they get more emotional connection. Tandaan nyo mga ropa. At sana may mga EA na nakakarinig nito. Submission is dominance. Uulitin ko, ladies. Submission. Okay ropa, naloba tayo kanina. Continue natin yung pinag-usapan natin kanina. Okay, submission is dominance mga ropa. Lagi nyo tatandaan to. Sabihin nyo sa girlfriend nyo or pwede nyo maikwento pero wag nyo sasabihin directly. Sabihin nyo sa kanila, alam mo ba, akala kasi ng mga babae, yung salitang submission parang degrading sa kanila. No, it's not. Ibig sabihin lang nun is mas sumusunod siya sa kung ano ang sasabihin ng boyfriend niya or asawa niya. Ibig lang sabihin nun, hindi under si ropa sa EA niya. Okay? So, yung salitang submission, may kaakibat na dominasyon. Why? Kasi ganito mga ropa. Ladies, makinig kayo. Uulitin ko. Sana tumatak to sa isip nyo. Once na nag-submit ka sa lalaki mo or sa boyfriend mo, mas nakokontrol mo siya emotionally. What? So, ibig sabihin, by default, you are fucking dominating him. Why? Uulitin ko. Submission is dominance or there is dominance in submission. Kasi ang lalaki, ayaw namin ng hindi peaceful. Gusto namin yung maayos na EA, madaling kausap, hindi pa bebe, hindi masakit sa ulo, at higit sa lahat, nagre-reciprocate sa amin. Yan ang gusto naming EA, na talagang ayaw namin pakawalan. Dahil itong babae na to, yung masasabi namin na for keeps. Ibig sabihin, magsasubmit ka sa boyfriend mo. So pag sinusunod mo siya at naiintindihan mo or iniintindi mo yung mga sinasabi niya, anong mararamdaman ng boyfriend mo? Of course, siya ay masaya. Gets? So since masaya siya, lahat ng papakita niya sa'yo is puro masaya at pwedeng gawin niya yung mga gusto mo kahit hindi mo sinasabi sa kanya. Okay? At eto pa, masarap kitain ang isang EA pag nakita ng lalaki na nagsasubmit sa kanya. Masarap kausap ang EA na laging nakasmile, hindi yung umiirap na mata. Okay ladies, sana matandaan nyo to ha. Masarap kasama or masarap kausap yung babae na nakasmile hanggang mata. Hindi yung kagaya ng iba na umiirap at tumitirik ang mata. Hindi masarap kasama yon ladies. Yung mga ganung babae, well, next time, hindi na to mauulit. Yun ang nasa isip ng mga lalaki. Dahil ang gusto namin, syempre, kami gumagawa ng paraan, kami nagpaplano, kami lahat na mag-iisip kung saan namin kayo dadalhin. Tapos iirap ka pa. Tapos nag-a-attitude ka pa. What do you think mapipil ng lalaki mo? Or anong pinapakita mo sa lalaki mo? He is a failure. So hindi mo siya na-appreciate. So ibig sabihin, pag tumagal, yung pasensya niya magiging resentment or pwedeng maging resentment. Okay? So pag naging resentment, anong mangyayari? Pwedeng yung kahit anong gawin niya, since hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa niya, pwedeng pag nagkaroon siya ng bagong kakilala, doon na magsisimula
ang pakikipag-usap niya sa iba. Uulitin ko, pag napuno ang lalaki nyo or ang boyfriend nyo, darating yung point na hindi na siya gagawa or kikilos para sa relasyon nyo. At paano kung meron siyang nakilala na na opposite mo? Yari ka na kasi mararamdaman mo emotionally, mentally, kumakawala na siya. Gets? So mga ladies, huwag masyadong mataas ang pride. Huwag masyadong mataas ang ego. Please be useful in the relationship. Ano sabi nila? Pag ang halaman, maayos mong didiligan, namumulaklak. Kaya eto rin sa mga ropa ko. Ropa, pag ang halaman, binuhusan mo ng tubig everyday or nilunod mo sa tubig, of course, mamamatay. Same lang ng mga babae na binibigyan nyo ng atensyon na hindi man lang kayo kinukonsider na options. What? That's so sad, bro. Kaya mga ropa, uulitin ko, piliin nyo yung babae na talagang magbibigay kahit papano ng value sa buhay nyo. Okay? Don't fucking settle with women na talagang wala man lang kayang i-provide kahit na ano. Let's be fucking honest here. At the end of the day, yung ganda niya, yung malaking puwet niya, malaking dede niya, it won't fucking matter at all. Okay? Dahil ang mas nagmamatter is yung kung paano siya sumunod sa'yo, kung paano kanya maintindihan, at kung paano kanya suportahan. Gets? Yun lang mga ropa. Sana tumatak sa utak nyo to. At sana hindi kayo ma-video ng nyo at i-upload sa social media at ipalalabas na mali kayo. Naku po, wala kayong kakampi sa ganyan mga ropa. Tayo lang nagkakaintindihan sa isa't isa mga ropa. Kaya mga ropa, uulitin ko ulit, piliin nyo yung na may class at hindi yung palengkera. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Show love. And peace out. Gadab na ako.